Magandang araw sa inyo mga ka-G lovers. Bale, sa araw na to, may ayusin tayo at papapakita ko sa inyo at i-demo kung paano ko siya inayos itong Sharp na LED TV. Ang problem nito ay no power siya. So, sabi ng may-ari, hindi daw nila ito na-unplug sa saksakan nung umulan at kumidlat. Tapos, nung pagtingin nila, wala nang indicator light at wala na siyang power. Tapos, inalis nila sa saksakan, tapos inulit nilang sinaksak, ay talagang totally wala na siyang power. Yun ang sabi sa akin ng may-ari. Nung tiningnan ko naman to mga ka-G lovers, ay napansin ko talaga yung power supply ay may tama. Tapos, yung fuse niya kasi hindi nag-breakdown. Tapos, nung nakita ko, trinis ko, may shortage siya. Kaya lang yung pisa na yon ay mahirap hanapin at wala akong pampalit. Iwan ko lang kung sa iba meron nun. So, ginawan ko siya ng paraan. Yun ang i-demo ko sa inyo kung paano ko siya ginawa ng paraan at paano natin siya pinagana. So, bale step by step ko siya aayusin at ipapakita ko sa inyo kung paano natin siya gawaan ng paraan at paganahin pa ulit. Kasi nung unang panahon, yung ganitong mga trouble ay mahirap talaga nang ayusin. Ngayon, madali na dahil sa tulong ng mga technology natin ngayon. So, bago natin simulan to mga ka-G lovers, kung bago kayo sa ating channel, hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe and pahit ng notification bell para lagi kayong updated sa mga ina-upload natin na video. Then, pahit na rin na like button kung nagustuhan nyo yung ating ginawang video. So, simulan na natin to mga ka-G lovers. Let's get started! Bali, ito yung sinasabi ko sa inyo mga ka-G lovers, LED TV na Sharp. So, pag pinag-in natin siya, wala siyang indicator light, kaya hindi siya mag-on. Kahit pindutin natin sa likod yung power button, nandito kasi sa likod yung power button yan at navigation button. Yan, kahit pindutin natin yan, hindi yan magpa-power kasi wala nga siyang indicator light. Bali, yan ang aalamin natin mga ka-G lovers, ba't wala tong power. Ito yung sinasabi ko sa inyo na nakidlatan na hindi naka-unplug. So, yan yung ano natin, model dyan. So, patingin na lang mga ka-G lovers. So, may navigation button siya dito, tapos power button. Bale, nabuksan ko na siya. Ito na siya mga ka-G lovers. May dalawa siyang board dito na makikita mo agad. Yung pinaka main board, power supply board, at nasa taas yung top board. Bali, dito tayo magpo-focus sa power supply board. So, ito yung pupukusan muna natin. Kasi dito yung source ng power. Tingnan natin kung ba't wala to siyang power. So, mag-voltage check muna tayo mga ka-G lovers. Bali, pinag-in ko na siya. Tingnan nyo, mayroon tayong 350 volts sa primary natin. Tapos, tingnan natin dito sa secondary na filter capacitor. Wala siyang voltage. So, ibig sabihin, hindi lumipat yung voltage. Tapos, dito sa mga diode, wala talaga siyang lumipat na voltage. So, walang voltage sa secondary mga ka-G lovers. Yan ang pinaka-problema nito. So, ba't wala siyang voltage sa secondary? Ibig sabihin, sa primary pa lang, may tama na siya. Dahil wala siyang voltage sa secondary, totally talaga wala siyang voltage, hindi naman nagpa-fluctuate. So, ibig sabihin, baka sa primary yung problema. So, i-recheck natin sa primary, hahanapin natin, magti-trace natin. So, i-check natin yan na maigi. Bago ang lahat, kailangan ko muna itong dischargein yung filter capacitor sa primary kasi mataas pa yung voltage. Baka kasi ma-shock tayo. So, napaka-importante yan. Matanggal muna natin. So, discharge ko muna ito mga ka-G lovers.
Habang tinatanggalan natin ng kuryente muna ito mga ka-G-Lovers, promote muna ako ng aking channel. Kung bago pala kayo sa ating channel at napadaan lang hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe and pahit ng notification bell para lagi kayong updated sa mga na-upload natin na video. Then pahit na rin ng like button kung nagustuhan nyo yung ating ginawang video. Almost hindi na siya naaalisan ng voltage. Kasi yung multi-tester mali ako. Yung ano natin, yung soldering iron na ginagamit ay hindi na naka-discharge. Iwan ko ba't hindi ito nakaka-discharge. Dati kasi ginagamit ko to, baka sira na siguro yung coil. Coil type to yung isang pan-discharge ko na soldering iron. Tanggalin ko muna siguro to mga ka-G-Lovers itong power supply board para makabuelo tayo sa pag-test. So meron tayong customer muna. So asikasihin ko muna to mga ka-G-Lovers yung customer. Bali post ko muna. So ito nakabalik na tayo mga ka-G-Lovers tapos na ako mag-asikaso sa customer. So proceed tayo ulit sa pag-troubleshoot. I-trace natin itong maigi mga ka-G-Lovers para mahanap natin yung pinaka-problema. So magsusukat-sukat muna ako ng voltage siguro, tapos trace para malaman natin kung saan yung problema. Pag nakita ko yung problema, papakita ko sa inyo at ituturo ko sa inyo kung paano ko siya nakuha. So hanapin ko muna siya mga ka-G-Lovers, magti-trace muna ako. So dahan-dahan ako sa paghawak kasi mukhang hindi ko na-discharge yung filter capacitor sa primary. Medyo mataas yung voltage niyan, baka delikado makuryente tayo. So bali safety first muna mga ka-G-Lovers sa pag-aayos. So hindi bara-bara, hindi madalian, basta sigurado kahit matagalan. Bale, pinag-link ko siya ulit para makapag-voltage check ako mga ka-G-Lovers. So, magti-trace muna ako. So, yan o, naka-saksak na yan sa kuryente mga ka-G-Lovers kasi may voltage ulit yung filter capacitor natin sa dati niyang voltage. So, magti-trace lang ako. Bali, sinusuyod ko muna yung mga grounding niya kasi dapat yung source ng ano natin ng regulator or yung MOSFET natin ay may supply na negative. Kaya tinitis ko kung meron. Nung pag-test ko pala mga ka-G-Lovers, wala siyang voltage biasing. So may problema nga. Kaya sigurong walang power kasi wala siyang voltage biasing. So pag-test natin ng voltage biasing para sa MOSFET ay nagtitest ako doon sa may lagayan ng gate at source. So, hinahanap ko lang siya muna mga ka-G-Lovers para madali natin itong maayos. So, hanap-hanap muna ako. Nagtitrace ako ng voltage. So, nag-iisip na din ako kung paano ko siya bibirahin o paano ko siya papaganahin o paano ko siya aayusin. So, lahat ng paano pwede natin tawagin. Joke lang mga ka-G-Lovers. So, nagtitrace lang ako . So, pasensya na kayo, hindi ko pala malapit yung camera natin kasi
baka hindi na makita yung multi-tester natin pag nilapit ko yung camera. So, trine-trace ko lang siya. So, typical lang na trace lang to, voltage. So, pag nakuha natin yung sira mga ka-G-Lab, ituturo ko sa inyo kung paano natin siya nakuha. So, ipapaalam ko naman yan sa inyo. So, dito ko na-trace yung problema mga ka-G-Lovers, nakuha ko na. Kaya pala wala tong voltage biasing dahil hindi gumagana yung drive. Ito yung negative natin, negative yan. Tapos sa kabila, dito kumuha yung drive ng supply. Yan, tingnan nyo mga ka-G-Lovers. Dito, galing pa sa AC, duman siya ng diode, tapos resistor, or jumper yan, tapos resistor ito. So, sukatin natin mga ka-G-Lovers yung voltage. So, naka-common ground ako, tapos trace natin, ito yung positive. Yan, meron tayong 79, dumaan ng resistor, 79. Tapos, paglampas niya ng isang resistor, yung pinaka-last na resistor, wala siyang voltage. So, meron tayo yung 39, paglampas niya dito, wala siyang voltage. Ibig sabihin, kinakain yung voltage. Nagda-drop dito, meron siyang 39, pag dumaan na siya ng resistor, pabaktas, papunta na dito sa drive, wala na siyang voltage. So ito, paliwanag ko sa inyo. Dito may 39 volts. Yan, positive yan mga ka-G-Lovers. Lapit natin. Magalaw, pasensya na sa galaw ng camera natin ha. So galing tayo dito, positive, 39 volts. Pagdating dito, wala na siyang voltage. Tapos, pinuntahan niya, tinakbuhan niya itong drive. So, ito. May resistor na dinaanan, 39 volts dyan. Dyan, sa parte niyan, dito. Pagdating dito sa kabila, wala na. Kasi dito nagkukumuha ng supply yung drive natin. Kita nyo naman, galing siya sa AC, dinaanan niya diode, tapos resistor na naman. Malamang sa malamang, may problema tong drive na to. So, aalamin natin yan kung may problema ba talaga yung drive. So, magtitest tayo niyan mamaya. So, bali discharge ko muna ulit ito. So, ginamit ko na ng pan-discharge yung sa sa amplifier na. So, okay, discharge na siya. Nasa 2.7, 2.8 volts na lang. So, ititest ko pala mga ka-G-Lovers yung dinaanan na resistor. So, hindi ko siya ma-read kasi nakakabit pa.
Bali, ito yung resistor na yan mga ka-G-Lovers. Meron tayong 220K. Ito yung supply. Meron siyang 39 sa kabila. Pagpunta ng drive, wala na siyang voltage. Wala na siyang 39 volts. So, itest ko nga to. Meron tayong 227. So, 227,000 K. So, nasa good pa yung resistor natin. So, paliwanag ko sa inyo mga ka-G-Lovers. Ito yung drive. Kaya lang yung drive na to, tinignan ko siya na maigi kahit malapitan, wala siyang part number. So, hindi ko siya kabisado. Ito, wala siyang part number na nakalagay. Pin number 1 mga ka-G-Lovers is negative, pin number 5 is positive. So, yan yung supply na ititest natin mamaya pa yan. So, ang pinaka-problem nito mga ka-G-Lovers, hindi umaabot sa pin number 5 yung voltage. Kasi nandun lang sa may resistor, mayroon tayong 39 volts, hindi siya umaabot ng drive. So, bali tinanggal ko na yung power source dun sa ano natin sa may TV para makabuelo tayo sa pag-test. Ito, papaliwanag ko. Ito yung resistor na to. 220K. Ito yung pinaka-supply ng drive natin. Hindi ko alam kung IC to, MOSFET. Ito, hindi ko alam. Kasi wala siyang part number. Hindi ko siya ma-datasheet. Kaya wala akong alam kung ano yan. Basta ang alam ko, drive siya ng MOSFET natin. So magtitest tayo mga ka-G-Lovers. Nakikita niyo ba yan? Ititest natin yung pin number 1 na negative at pin number 5 as positive. Tingnan natin kung shorted. Pin number 1 at pin number 5. Nagbasir at napakababa na ng ohms. So ibig sabihin shorted na nga. So baliktarin ko para makasigurado tayo mga ka-G-Lovers. So kita nyo naman, pin number 1 at pin number 5 ay nagbabasir. So ibig sabihin shorted na tong drive na to. Kaya hindi siya nakakasupply doon sa MOSFET kasi shorted na tong drive. Tapos dito wala na siyang supply dito. Sa pin number 5 wala na siyang supply. Kasi doon pa lang sa may resistor, nandun lang yung 39 volts. Hindi siya lumilipat dito. So napakinggan nyo kanina. Tingnan nyo. Itong resistor na to, papunta doon sa may negative tayo, talagang shorted. Nagbasir siya. Ibig sabihin sira to, shorted tong drive na to. Ito. Yan. Supply kasi yan. Yan o. Kita nyo galing sa AC, may diode, tapos may resistor, tapos may resistor naman papunta na sa drive. So itong ano na to, hindi naman sira itong MOSFET na to, kaya lang hindi siya nada-drive. So wala siyang supply sa gate. So tandaan nyo mga ka-G-Lovers, wala siyang supply sa gate, kaya hindi nagsiswitch on yung source at drain. So wala siyang signal na pumapasok sa gate ng MOSFET natin. So bali ito, ganito na lang yung gagawin natin. No choice na tayo, wala na tayong pwedeng gawin nito, ay gawa natin ang paraan para magamit ulit ito. So bago ang lahat, kailangan ko munang ihang tong ano na to, yung resistor na to mga ka-G-Lovers, para hindi na ma-supply yung drive, para hindi na maging komplikado. Tanggalin ko muna tong ano niya mga ka-G-Lovers, itong switching regulator natin na MOSFET. So tanggalin lang natin muna to. Hindi ko na to magagamit dyan kasi i-modify natin to para mapagana natin ulit itong TV na to.
So habang tinatanggalan natin ito mga ka-G-lovers, yung MOSFET, kung bago pala kayo sa ating channel, hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe and pa-hit ng notification bell para lagi kayong updated sa mga ina-upload natin na video. Then pa-hit na rin ng like button kung nagustuhan nyo yung ating ginawang video. So medyo matigas lang siyang tanggalin. So dito kasi sa may drain meron siyang bakal. Ito yung drain. Papunta na yan doon sa transformer o chopper transformer natin. Itong drain ng MOSFET natin. So hindi naman to sira. So hindi lang natin magagamit. Ito yung part number niya. KF10N68. So bago ako mag-proceed sa gagawin kong modification ng power supply na ito mga ka-G-lovers, kailangan ko munang alisan ng supply yung ano natin, yung drive. Itong drive na to. Alisin natin, ihang natin tong resistor na to na 220K para hindi na maging komplikado. Kasi shorted na yung drive natin, baka mapipersa natin laging nasusupplyan yung drive na shorted na, baka makaka-apekto. So kailangan natin tanggalin. So hang ko na lang yung isa paa nito. So hindi pa siya natanggal masyado na lead, kaya hindi pa na hang. Okay, natanggal na natin siya. So nakondim na natin yung supply na papunta doon sa drive. So safe na tayo kasi wala nang supply yung drive. Shorted na kasi yung drive. You know, nakahang na natin, inangat na natin. So magsisimula na tayo sa pag-modify nito. So kailangan natin tong paganahin para magamit ulit. So mag-iisip muna ako kung saan ako magtatap. So ito siguro yung pinaka-filter capacitor na sa secondary. Itong isa ay sa ano to mga ka-G-lovers, yan 100 volts, 100 UF, doon yan sa backlight. Pinaka-filter ng backlight. Tapos yung isa, yun siguro ang pinaka-filter. Ito yung diode. Itong diode niya mga ka-G-lovers, yan o. Ito yung output na positive. Papunta yan dito sa capacitor na to. So tanggalin natin yan mamaya. Titingnan natin kung ilang farad yan. Yan yung pinaka main filter natin. So bali dalawa lang yung supply nito papuntang papuntang backlight driver, tapos papuntang dito sa pinaka main secondary voltage. So ito yung nakalagay na capacitor, 1000 UF 25 volts. 1000 UF 25 volts. Yan yung pinaka main filter capacitor ng secondary. Papunta sa natin yan, main board. So bali dyan na lang siguro tayo magtatap. Kasi yung isa ay sa backlight natin yon, napakataas yon. Kasi yung capacitor niya 100 UF 100 volts. So ito yung gagamitin natin, lagi kong ginagamit to. So subukan natin ulit kung paano natin paganahin. So pasunod na lang. So sana malinaw na ma-deliver ko to sa inyo, mapakita ko sa inyo kung paano ko siya ikabit para mas maintindihan nyo at masundan nyo kung paano ko siya ikakabit.
Dahil sa baguhan tayo, sa pagre-repair, gagamit tayo ng diagram para makita nyo kung paano natin siya ikakabit. Para malaman din ng mga baguhan kung paano natin siya ikakabit. Mabuting may diagram para masundan natin siya at madaling maintindihan. So ito, magsisimula na tayo mga ka-G-Lovers. Unahin natin yung black. Yung black daw ay sa negative ng filter capacitor ng primary. So hanapin natin yung pinaka-filter. Ito yung pinaka-filter ng primary. Yan, 450 volts, 82 microfarad. So kabit natin to sa negative, dyan sa may guhit. Yan yung negative. Solder lang natin. So lagay ko dito sa butas. May butas kasi dito. Tapos solder natin dito sa negative. Yan yung tinuturo ko sa iyo kanina. So, sa mga baguhan, pasunod na lang, baka maintindihan nyo kung paano natin to kinakabit. So, ginawa ko na dati to sa DVD player. So, dito naman tayo sa TV, gagawin natin to. So, yung red daw ay sa drain. Ito, drain. So, yung drain natin, yung tinagalan natin ng MOSFET o yung switch yung regulator natin, yung papuntang chopper transformer, yung gitna ay yun yung drain. So, sa gitna ng MOSFET natin, yun ang drain. So dito natin ikakabit tong red. So hindi kasya, putulan ko siguro to, hindi kasya kasi may solda na yung wire. Hindi ko masya sa butas ng ano natin, kabitan. So hindi na natin to i-skip para mas lalo nyo maintindihan kung paano natin siya papaganahin. Kasi meron pang mga iba na nalilito nito. So nabubulol pa ako mga ka-G-Lovers. Meron iba kasi nalilito pa nito, lalo na sa mga baguhan, nalilito pa kung paano siya gamitin. Kaya para sa inyo to. Pero ang professional, alam na to, pwede na nyo nang skip para hindi kayo maboring. So sa mga baguhan lang to o sa mga gustong matuto na kung paano siya ikabit, para sa inyo lang to. Yan, kinabit na natin siya sa drain, kumasya na. So resolder na natin. Okay, next natin mga ka-G-Lovers, para naman sa secondary. Itong dalawa na to, itong yellow at kulay blue. Sabi dito sa diagram natin mga ka-G-Lovers, itong kulay blue ay negative. Yan o. Blue is negative, yellow is positive. Paano natin nasabi yung positive yung yellow? Kasi yung diode yung babasihan natin, yung target ng diode o yung flow ng diode. So dito tayo magkakabit sa may 1000 UF 25 volts. Dahil expected na natin nasa 25 volts to, ibig sabihin yung voltage nito, kung hindi ako nagkakamali, pwedeng pumapalo ito ng 12, 13, 14, 15, 16. So, hindi natin kasi makita yung tag ng power supply nito. Wala siya nakalagay na voltage indicator. So, hindi natin alam kung ilang voltage talaga papunta sa main board nito. So, wala siya nakalagay. Tingnan natin na maigi, wala talaga siyang nakalagay na voltage indicator o nakatag. Kaya, hula tayo. So, dito lang natin to ikakabit. Ano ko ang problema? Yung blue sa negative, yung yellow sa positive. So yun yung nga sinasabi ko sa inyo mga ka-G-Lovers, dahil wala tong voltage na nakalagay dyan sa board, kung ilang voltage yung papunta sa main board, dahil sa 25 volts yung nakalagay dun sa filter capacitor, nahulaan na lang natin, pwede siya pumalo sa 12, 13, 14, 15, 16, so mga ganyan. So sa average ko muna siya isi-set, mga 13 siguro. Tapos pag gumana siya, try kong babaan, ilagay ko sa 12. So tingnan nyo maigi, wala siya nakalagay. Ano problema? Yan na voltage sa papuntang mainboard, kaya hindi natin alam. So ganyan yung connection natin mga ka-G-Lovers, na connect natin na kita nyo. Dito ko siya kinabit. Itong blue sa negative sa may guhit, yung yellow sa positive. Tingin ka, basta dahil na sana nagkana siya, mayroon na, dahil na
Ito kasi yung mahirap dito pag wala siya, wala kang makitang nakalagay, nakasulat na voltage papuntang mainboard. Kaya hindi natin alam kung ilang voltage ba yung kailangan nating i-set dyan. Kailangan masit natin to ng tama para hindi naman masira yung mainboard natin. So magsisimula siguro ko sa mga tamang voltahe muna na 13, baka kasi mababa yung 12 kasi 25 volts yung yun dyan na bala, no problema yung ano natin, filter capacitor. So 1000 UF, 25 volts, so mga 13 siguro. Pag gumana siya, try kong babaan, ilagay ko sa 12. Pag gumana, dyan ko na lang sa 12 para hindi ma-over voltage. So yan yung proseso natin. So unahin ko muna mga 13 siguro. So adjust ko sa 13. So linisan ko muna dito mga ka-G-lovers, tapos set up na natin yung voltage na to. Madali lang i-set up to. So adjust lang natin yung adjacent sa module natin. So bago ko siya adjust, test ko muna siya kung ilang voltage siya. So kabit natin yung mga kailangan natin ikakabit para makapag-test tayo ng voltage. Lagay ko muna tong AC cord natin. So ito yung pinaka-source natin, galing dun sa saksakan natin ng kuryente. So lagay ko dito para hindi mag-short. Yan. Tapos adjust na lang tayo mamaya pag hindi tama yung voltage. Tapos hook up ko muna dito yung sa negative natin para nakadiretso, tapos test natin positive. So ganyan na siguro para kita naman. So lagay ko tong pang hook up ko. Lagay ko dito sa negative. Hindi ko makasya. May solda na kasi. So okay. So yan, na-hook up na natin dito sa negative. So lagay natin yung multi-tester natin na negative dito sa may wire na to na hinook up natin. Yan. Tapos test tayo dito sa positive. So plug-in ko lang. So meron tayong nadidetect na 5 point fluctuating, 5.0, 5.3, mga ganyan. So adjustin natin ng konti ito clockwise. Yan. Tapos test natin ulit. 7.8, medyo stable na siya. So adjust natin ulit. .8. So pwede na siguro to. So test ko muna itong 13.8. Pag gumana siya, babaan ko na lang siya mamaya, gawin kong 12. So try ko muna itong 13.8. Baka kasi kung 12, baka kapusin. Pero pag hindi naman kinapos, bababaan ko na lang siya, gagawin ko na lang siya 12 mamaya. So pwede na siguro to 13.8. So try natin ikabit dun sa TV na to. Try natin kung gumana na ba. So kabit lang natin to dito mga ka-G-lovers. So connect lang natin yung mga dapat natin i-connect. So pasensya na kayo, hindi pala nakita. So hindi ko inisog yung ano o in-adjust yung camera natin para makita. So pasensya na mga ka-G-lovers. Kinakabit ko lang yung mga connection. So ito. Yan. Kita na ng konti.
Bale, okay na. Yung sa backlight na lang, kakabit natin, hindi pa nakakabit. Okay. Tapos na tayo sa pagkabit, so try natin testingin na to. Dito na magkakaalamanan mga ka-G-Lovers kung tama ba yung ginawa natin. So, nakahook pa rin yung multi-tester natin kasi ititest ko pa rin to. So, okay, ready na tayo sa pag-test. Lagyan na natin to. So meron tayong 13.8, 13.7. So tingnan natin kung meron ng indicator light. So meron red. Yan o, kita nyo kulay red. Alisan ko ng ilaw. So hanapin lang natin yung power button. Yan o, kita nyo may red na. So pindutin lang natin yung power button. Yan, usog ko lang para makita natin yung display mamaya. So pindutin ko lang yung power button nito mga ka-G-Lovers dito. Ito. Yan. Kita nyo, umilaw na yung backlight. Nagkulay green na. So antayin lang natin siya magbukas. So lumabas lang siguro yung logo nito. Antayin natin. Yun, gumana na siya mga ka-G-Lovers. So ibig sabihin, okay, gumana yung 13 volts. So mamaya, adjustin ko na lang tong gawin kong 12. So try ko pa rin siya kung gumana siya sa 12. Kung gumana siya sa 12, so diretso ko na siya 12. So para hindi mabugbog yung mainboard natin. So hanapan ko to ng pwesto mga ka-G-Lovers kung saan ko siya ipipisto para may connect natin. Dito ko na lang siguro siya ilalagay para may heatsink din ulit. So dyan ko lang kakabit yan. At least okay na to mga ka-G-Lovers. So connect lang natin to. So hanapan natin ang pwesto. Bali sinit ko na siya sa 12. So tingnan nyo maigi mga ka-G-Lovers yan. 12.28. Nakasit na siya sa 12.28. Pero gumagana pa rin yan. So dyan ko na lang siya nilagay oh. Yung dating heatsink ng MOSFET, yun rin ang ginamit ko. Tapos tinornilyo ko dyan. Tapos dyan ko na siya kinabit. So next natin ay tatakpan ko na lang ito mga ka-G-Lovers para sa pag-testing natin. Yan o, gumagana siya o. Bali okay na to mga ka-G-Lovers. Sana meron na naman kayo natutunan sa tutorial natin na ngayon. So demo natin kung paano natin siya pinagana. So ito na siya, okay na siya. So sana nasundan nyo yung ating ginawa. Thank you very much sa lagi nyong panonood sa ating channel. Nagpapasalamat ako sa hindi kayo nagsasawang panonood sa ating channel. Maraming salamat. Thank you.